Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagpatuloy na kami ni Tingting sa paglalakad. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga alas 5 na ng mga oras na iyon. Ilang minuto na lang ay mukhang didilim na rin. Kuya Lino, mukhang tagilid na tayo nito. Papawala ng liwanag oh. Hindi naman tayo nakakita sa dilim. Sila pwede. Sabi ko naman. Pwede rin naman ako makakita sa dilim. Pero hindi pwedeng masyadong matagal iyon gamitin. Kung mga kalahating oras hanggang 1 oras lang, ay pwede pa siguro. Pero kung lalampas pa doon, ay makakabawas na iyon ng malaki sa iba ko pang mga kakayahan dahil kukonsumo na rin iyon ng enerhiya. Anong plano natin ngayon, Kuya Lino? Hindi natin kabisado ang bundok na ito. Kung patuloy tayong maglalakad habang madilim, o kahit pa magsindi tayo ng flashlight o sulo para na rin nating ipinaalam sa mga aswang kung nasaan tayo. Makakahanap pa sila ng pagkakataon para biglain tayo. Kaya ang gawin natin, humanap na lang tayo ng matataguang kuweba o di kaya mataas na puno. Dala ko naman ang mga hook at lubid natin. Pwede nating talian ang sarili natin sa itaas ng puno para hindi tayo mahulog kahit makatulog. Sige Kuya Lino. Mas gusto ko na iyong sa puno kaysa sa kuweba. At least, walang makakasunod sa atin sa itaas nang hindi natin mapapansin. Hindi kagaya kapag nasa kuweba tayo. Kapag sa puno ay siguradong uuga kapag may sumunod sa atin sa pag-akyat sa itaas. Mahabang paliwanag pa ni Tingting. Sinagot ko naman siya. Di simulan mo na pala maghanap ng matataas na puno na maaakyat natin. Sige Kuya Lino. Nagpatuloy pa nga kami sa aming paglalakad habang nagsisimula ng maghanap ng puno. Kaunti na lang kasi ay lulukuban na ng dilim ang buong paligid. Kuya Lino, doon tayo. May 4 na puno na nakatumpok oh. Doon tayo sa gitna. Hindi tayo makikita kasi matatakpan din ang mga katabing puno. Sige, tara doon tayo. Wika ko pa at lumiko na nga kami upang puntahan ang punong iyon. Tuluyan na ngang dumilim noong makarating kami sa puno. Inilabas ko na ang rechargeable na ilaw namin, pati na iyong aming butane stove. Ano Kuya Lino, magluluto ka ng noodles? Oo sana, ano bang gusto mo? Noodles o kape? Noodles na lang Kuya Lino, para masarap ang kain natin, mainitan ng sikmura. May tira pa rin naman tayong ulam. Sige, ako na bahala. Sagot ko pa rito. Ako na nga ang nagluto ng noodles, habang si Tingting naman ay iniikot-ikutan ang puno habang pinapalo ng kahoy. Para raw iyon umalis kung meron mang mga nakatambay na ahas sa paligid. Matapos kong makaluto, ay inihanda ko na ang kanin at ulam na natira. Si Tingting naman ay nakita kong itinali ang mga lubid na dala namin sa hook. Para pag-akyat ay ready na daw, isasabit na lang. Tara na Ting, kain na tayo. Aya ko pa rito. Agad din naman siyang lumapit, tapos nagsimula na kaming kumain. Kuya Lino, grabe ang araw na ito ah. Kumpleto ang misyon natin. May nalipol tayong mga aswang. May nailigtas din tayong mga biktima. Sana bukas, maging matagumpay tayo uli. Oo naman. Magiging matagumpay tayo palagi. Basta wag lang tayong pabugso-bugso ng atake. Kasi kapag umatake tayo sa hindi tamang panahon, maaari nating matsyempohan ang oras na nagpapasapi sila. Mahirap yun. Kaya ang teknik lang natin ngayon ay hanapin sila at abangan ang tamang pagkakataon para sumugod. Siguro naman lalaban sila kahit umaga dahil mataas na uri ng aswang sila. Kaya nilang magpalit ng anyo kahit patirik ang araw. Idagdag pa na meron nga silang kapangyarihan mula sa itim na kaalaman.
Sa tingin ko nga, pinapasunod lang nila tayo sa pagtakas nila. Tapos magpapasapi na sila ng mabilisan kapag makitang naroon na rin tayo. Sumagot naman si Tingting. Kuya Lino, hindi mo nilagyan ng kaunting asin at paminta ang noodles, no? Hindi. Kaya naman pala ang tabang. Dinamihan mo pa naman ng tubig. Pasensya ka na, Ting. Ikaw kasi ang eksperto dyan. Ako kasi basta meron lang maipainit sa sikmura ay ayos na sa akin. Hay, ikaw talaga Kuya Lino. Wala kang talent sa pagluluto. Uwi ka pa ni Tingting habang mukhang tinitiis lang ang paghigop ng matabang na noodles. Matapos makakain ay pinatay na namin ang ilaw. Masyado naman iyong maliit kaya hindi rin makikita sa malayo. Sapat lang talaga na mailawan ang nasa tapat noon. May pagkadilaw din ang liwanag. Nauna nang umakyat si Tingting sa itaas. Sumunod naman ako. Iniabot niya sa akin ang mga lubid na naitali niya na. Bali sa magkabilaang sanga kami nakaupo at nakasandal sa mismong puno. Tahimik lang kami na namamahinga habang nakikiramdam sa paligid. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinatalas ang aking pandinig. Kahit anong gawin kong konsentrasyon ay hindi ko ma-pick up ang lokasyon ng mga tumakas na aswang. Imposible namang hindi sila nag-uusap kahit kaunti. Nasasapawan kasi sila ng ingay na sa tingin ko ay nagmumula sa Astra. Mukhang marami ng portal ang nabuksan sa kabundukang iyon. Kung sa pinto pa, manipis na ang pintuan ng mga portal na nabuksan na. Simpleng ritual at alay na lang ay magbubukas na agad. Hindi katulad kapag unang bukas na matagal ang seremonyas at kailangan ng maraming alay. Iyong pagiging manipis ng pagitan ng Astra at ng mundo ng mga tao ang dahilan kung bakit dinig ko ang masakit sa tenga na angil ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon o sa dimensyon ng mga masasamang nilalang. Kuya Lino, sinubukan mo bang gamitin ang talas ng iyong pandinig para hanapin ang mga huklubang iyon? Tanong pa ni Tingting. Oo, Ting, pero hindi ko sila marinig. Mas maingay ang angil ng mga taga-Astra. Marami na kasi ang portal na nagbukas dito. Kaya lalong kailangan nating mag-ingat. Kaunting patak lang ng dugo, makakapagbukas na ang mga damungkal na iyon ng portal ng mga burhamin. Kapag nagkataon, 4 agad na burhamin iyon. Mukhang hindi naman nagpapasapi yung matandang aswang na pinakapinuno nila. Dahil sa wala nang akong magawa upang mahanap sa pamamagitan ng kakayahan ko ang mga aswang na iyon, kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata at sinubukan ng matulog. Pasado 8:00 na rin naman noon. Mahimbing na ang tulog ko noong tapikin ako ni Tingting. Noong imulat ko ang aking mga mata ay nakita ko si Tingting na nakasenyas na huwag raw akong maingay. Sabay senyas na rin na may nagpapaikot-ikot raw. Ginamit ko ang aking matalas na paningin sa dilim. Oo nga, tama si Tingting. May 3 aswang na paikot-ikot sa puno. Pero base sa nakikita kong itsura ng mga aswang na iyon, hindi sila kasama noong 5 hinahanap namin. Parang mga payat lang ang mga iyon at hindi malapad ang pakpak. Iyon kasing nagmula sa pamayanan ay malalaki at mas mababangis ang itsura. Tsaka meron iyong mainit na presensya na maaaring nakuha nila sa mga burhamin. Itong 3 paikot-ikot ay parang kabilang sa aswang bahay na tinatawag ni Tingting. Tinapik ako muli ni Tingting at tinanong kung titirahin ba namin ang 3 iyon. Sabi ko naman na oo. Kinalas na ni Tingting ang lubid, tapos binago ang pagkakatali. Chinik ang itak sa kanyang likuran, tapos parang naglakad na sa puno paibaba. Iyon bang ginagawa ng mga sundalo na bumababa mula sa itaas ng gusali? O iyong mas kilala sa tawag na rappel o rappelling? Hindi pa nga nakakalabag sa ibaba si Tingting, 2 na agad sa mga aswang na iyon ang lumapag. Ako naman ay nag-usal lang tagabulag.
para hindi na muna nila ako makita. Wala pa kasi ako sa mood na mag-feeling action star. Kagigising ko lang at nag-uulap pa ang paningin ko. Dahan-dahan na nga akong bumaba sa puno. Nakita kong nagsisimula nang makipaglaban si Tingting sa dalawang aswang. Nanunood lang ako habang hawak ang itak. Inabangan ko ang isa pang aswang na paikot-ikot sa itaas. Patuloy si Tingting sa pakikipagsayaw sa mga aswang na iyon na tila inaaral ang mga galaw ng aswang nakaharap. Habang tumatagal ay mas lalong napapabilib ako kay Tingting sa mga galaw niya sa pakipaglaban. Gumagaling na kasi siya. May mga unusual technique na rin siya na hindi ko akalain na gagawin niya. Minsan, para na rin siyang isang samurai kung umatake. Hanggang sa makita ko ang isa sa mga aswang na papabulusok na kay Tingting. Nanggaling iyon sa kabilang bahagi kung saan may puno, kaya hindi iyon mapapansin ni Tingting. Mabilis akong tumakbo papunta sa may puno, sabay akyat ng kaunti. Tapos doon ako tumalon. Tamang-tama din na doon talaga dumaan ang aswang, kaya noong talunin ko ay sapul ang leeg at naunang gumulong sa ibaba ang ulo. Gulat na gulat naman si Tingting noong makita ang ulo na gumulong papunta sa kanya. Akala niya raw ay meron ng nambato sa kanya. Muli namang umangil lang matinis ang dalawang aswang at gigil na sumugod kay Tingting. Kahit pa nga, hirap na ang mga iyon maglakad dahil sa dami ng sugat sa katawan, sa hita pati na sa binti. Nauna nang sinalubong ni Tingting ang isa, sabay saksak sa dibdib at mabilis ding hinugot. Tapos nilampasan kaunti, saka tinagpas ang bato. Hindi iyon napugot pero lumaylay ang ulo. Sabi ko naman, "Uy, moves ko yun ah! Kinopya mo!" Tumawa naman siya, tapos mabilis tinakbo ang isa, sabay tinaga ng pahiwa sa leeg. Sa puwersa noon ay agad na ring napugot ang ulo at humiwalay. Sabi ko naman, "Ikaw talaga, Ting. Nagawa mo na namang maglaro. Hindi mo pa tinapos agad." "Ano ka ba naman, Kuya Lino? Huwag kang killjoy. Siyempre inaaral ko rin ang iba't ibang paraan ng pakikipaglaban ng mga aswang. Para sa susunod, handa na ako." "Kuya Lino, pahingi pala ako ng dala nating alkohol. Marami akong tilamsik ng dugo eh." Sabi ko naman, "Nandoon sa bag ko sa itaas. Hindi ko naman dinala pagbaba ko." "Ah, sige pala Kuya Lino, balik na tayo sa itaas." Nauna na nga akong umakyat. Inabot ko lang sa kanya ang alkohol, tapos muli na akong natulog. Sigurado naman akong hindi pa siya makakatulog agad dahil nagising ang dugo niya sa pakipaglaban ng matagal. Agad na akong pumikit at nakabalik na rin sa pagtulog. Nagising ako noong makarinig ng tilaok ng manok. Malamig na rin masyado dahil sa malamig na ihip ng hangin ng madaling araw. Noong imulat ko ang aking mga mata, nakita kong tulog pa si Tingting. Malapit na rin lumiwanag ang paligid. Nag-inat-inat muna ako at pinakiramdaman ang paligid namin. Doon ko naramdaman ang aura na mainit sa pakiramdam. Tahimik na rin kasi noon, hindi ko na naririnig ang angil ng mga burhamin na nagpipilit lumabas sa mga portal. "Ting, tara, magkape na tayo. Alam ko na kung saan banda naroon ang mga hinahanap natin." Iminulat niya naman ang kanyang mga mata kaunti. "Mauna ka na Kuya Lino, inaantok pa ako eh." Sabi ko naman, "Di bumaba ka na rin, sa ibaba ka na umidlip ng kahit isang oras pa. Mas komportable matulog doon sa ibaba kaysa dito sa itaas. Ando naman ako, babantayan kita." Wika ko pa habang kinakalas ko na ang mga tali ko sa katawan at sa puno. Bumaba na nga ako. Ilang saglit lang din ay nakita ko pababa na rin si Tingting. Inilatag niya iyong maliit na nakatuping tolda. Sa may tabi lang din mismo noong puno at doon na nahiga. Hinayaan ko lang din siya. Mukhang kulang pa siya sa tulog eh.
Nagpakulo na lang muna ako ng kaunting tubig para sa kape ko. Habang nagkakape ay kung ano-ano ang aking mga naiisip. Naisip kong ibang-iba na talaga ang buhay ko ngayon. Wala sa hinagap ko noong unang panahon na nasa high school pa ako na balang araw ay magiging manunugis ako ng mga aswang. Ni hindi pa nga ako nakakakita noon ng totoong aswang talaga. Alam ko rin naman noon na isang albularyo si Lolo Ino. Pero akala ko ang albularyo ay tagahilot lang ng mga pilay at tagapagpausok ng mga bahay kapag may masasamang espiritu na gumagambala. Hindi ko alam na hindi pala ganoon. Marami pa palang mas malala kaysa sa mga multo at kaso ng mga batang may pilay. Kung maibabalik ko lang siguro ang nakaraan, baka hindi ko na tinahak ang buhay na ganito. Kung alam ko lang na ganito kadelikado at kadaming kakaharaping panganib. Ang inakala ko kasi dati na pagkatapos ko ng high school ay mai-enjoy ko na ang buhay ko sa pakikifiesta sa kung saan saang lugar, gumala, mamasyal at manchiks. Tapos kapag nahanap na ang babaeng iibigin ay mag-aasawa na. Pero may mga tadhana pala talaga na darating na masigit pa sa kaya nating maisip. Gusto ko nang matapos ang problema sa mga Buenaventura. Tapos isusunod ko na kung paano maisasara ang lahat ng portal ng permanente para hindi na makatawid sa mundo ng mga tao ang mga masasamang nilalang ng Astra. Kasi kung ang pangarapin na lipulin lahat ng taga-Astra, parang suntok sa buwan iyon. Unang-una, mga espiritual na nilalang sila roon. Hindi na mamamatay. Pangalawa, saan naman ako kukuha ng kapangyarihan na kayang lumipol ng libu-libong masasamang nilalang na mukhang isinumpa ng Diyos kaya inilagay sa Astra. Habang nasa ganoon akong pag-iisip ay nakita kong bumangon na si Tingting. "Kuya Lino, may mainit pa na tubig?" Sabi ko naman, wala na. Kaunti lang naman ay pinainit ko. Akala ko kasi matutulog ka pa ng 2 oras. Ano, gusto mo na bang magkape?" "Oo sana, Kuya Lino." Di sige, magpapainit na lang ako uli ng sakto para sa'yo." "Sige Kuya Lino, salamat ha. Nawala na rin kasi ang antok ko dahil nakaamoy ako ng kape." Matapos niyang iligpit ang maliit na tolda, ay saglit iyong umalis para siguro magbawas ng tubig sa katawan at kung ano-ano pa. Ilang saglit pa ay nakabalik na rin naman siya agad. Ito na ang kape mo." Wika ko pa sabay abot ng stainless na tasa sa kanya. Grabe, mas masarap talaga ang lasa ng kape Kuya Lino no, kapag nasa bundok. Parang bawat patak ligaya ang hatid Abay oo naman, sagot ko pa sa kanya. "Ting, nakita ko sa bag mo may dala ka rin palang bigas at maliit na kaldero." "Oo Kuya Lino, para makapagsaing tayo. May mga dilata rin naman akong dala." "Ayos yan Ting, pero bago yan, hanapin muna natin ang mga aswang na iyon." Nararamdaman ko na kung nasaan sila banda. Gusto ko yung plano mo Kuya Lino. Mukhang mapapalaban na naman tayo Masarap kasi sa pakiramdam na kumain kapag may natapos na misyon o iyon bang may nagawa. Kagaya na lang noong napanood ko dati sa pelikula. Ang sabi, walang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Parang ganun na ang motto ko Kuya Lino. Gusto ko may accomplishment muna bago kumain. Oo Ting, tama ka rin naman dyan. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Hindi sila masyadong malayo rito. Hindi siguro nila inaasahan na susunod pa tayo. Kasi kahapon pa naman sila umalis Tapos hindi na tayo nakarating agad. Matapos ni Tingting magkape, ay nagsimula na kaming maglakad. Umabot pa siguro ng mahigit 3 oras bago kami makarating sa isang kakahuyan na malapit sa mga bulubundukin. "Kuya Lino, di ba tirik naman ang araw kanina at walang kaulap-ulap? Bakit ang lamig dito? Parang kakaiba ang lamig Sabi ko naman, "Oo Ting, tama ka. Kakaiba nga ang lamig. Ibig sabihin, narito na ang panganib." Sagot ko pa habang patuloy kami sa paglalakad ng dahan-dahan.
nang biglang may humarang sa daan na 3 malalaking itim na lobo. Umangil iyon na tila galit na galit sa amin. Hala, Kuya Lino, ang bangis ng mukha nila oh. Sila na ba yan? Bakit 3 lang? Nasaan yung 2? Bigla namang may nagsalita sa itaas ng bato sa may kaliwa. Hindi kami yan! Mga lahing baltokan yan na nananahan sa gubat na ito! Narito kayo sa teritoryo nila! Pagkatapos iyon sabihin noong isang matanda, ay nakita namin isa-isang nagsilabasan ang napakaraming malalaking mga lobo sa paligid namin. Naloko na ting, mukhang napasok tayo sa totoong bitag ah. Ang dami niyan Kuya Lino. Kahit pa kayanin nating labanan ang mga yan, hanggang kailan tatagal ang lakas natin bago tayo tuluyang mapagod na hindi na makagulapay? Dahan-dahan akong umatras, hindi dahil sa natatakot ako. Iyon ay para makadikit ako kay Tingting at maibigay ko sa kanya ang batong meteor nang hindi napapansin ng mga kalaban. Ano ba Baylan? Akala mo ba hindi ko nabalitaan ang tungkol sa'yo? Galit na galit ang mga burhamin sa'yo at gusto nilang hulihin ka ng buhay. Dahil bawat hibla ng kalamnan mo ay pahihirapan nila. Sabi ko naman, wow, sikat pala ako ah. Hindi ko alam. Pasensya na ha, hindi tuloy ako nakapagdala ng souvenir t-shirt o di kaya sombrero para sa mga fans kong burhamin. May tanong lang pala ako. Kung malalakas kayo na uri ng aswang at isa ka rin mangkukulam, bakit kayo umatang sa laban natin kahapon at nagsitakas? Wika ko pa. Pero ang purpose ko noon ay para libangin sila sa ginagawa namin ni Tingting. Ibinalik kasi sa akin ni Tingting ang bato. Sumagot naman ang pinakapinuno noong mga aswang. Wala kami sa kondisyong lumaban kahapon dahil ibinuhos namin ang aming enerhiya at lakas para sa ritual. Sa totoo niyan, hanggang ngayon ay wala pa rin kami sa aming 100% lakas. Pero sapat naman para durugin ang mga ipis na katulad nyo. Sige na mga baltukan, ipakita nyo sa amin na talagang karapat dapat kayong tumanggap ng kapangyarihan ng Astra. Sugod! Sigaw pa noong matandang babae na namumuno. Mabilis namin inihagis ni Tingting ang dala naming mga bag sa gilid, sabay posisyon na nakahanda na sa laban. Ting, back to back na muna tayo rito. Mahirap magkanya-kanya. Sumagot naman si Tingting. Oo Kuya Lino, pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Lalabanan ba natin lahat ng narito? Hindi Ting, magbabawas lang tayo kaunti. Tapos kapag may pagkakataon, isaboy mo ang nakalagay sa bulsa mo. Sabay tatakas na tayo. Meron pa kasi akong isang duda, baka gumana. Ha? Ano naman yung Kuya Lino? Muli niya pang tanong. Pero bago ko pa yun masagot, ay may tumalon na sa harapan ko na isang malaking lobo. Mabilis naman akong yumuko at si Tingting ang sumalubong doon ng pagtusok sa dibdib. Sabay balibag papalayo. Noong may 2 namang sumugod sa kanya, ay siya naman ang yumuko at isang mabilis na roundhouse kick ang ginawa ko. At sa sobrang lakas ng puwersa noon, ay tumilapon ang 2 lobo sa iisang direksyon. Iyon ang ibig sabihin namin ng back to back. Kapag sa kanya umatake, ay lilibangin niya lang, pero ako ang sasalubong para siguradong mapuruhan. Noong makaporma kaming uli, ay magkatabi na kami ni Tingting na tumakbo ng papasugod. Halos magkasabay-sabay naman ang mga lobo sa pagtalon ng pasagpang sa mukha namin. Nagpatuloy ang aming pakikipaglaban. Hindi naman sila mahirap kalaban, pero masyado lang marami. Kaya nakakatakot din na may hindi mapansin. Kaya naging malikot ang mga mata namin para hindi kami matalunan nang hindi namin napaghahandaan. Bawat tagpas namin ay may tumitilapon talaga na nilalang. Hindi ko pa ginagamit ang Kyanite dahil inihahanda ko iyon para sa mga hukluban na aswang mismo. Noong lingunin ko nga ay nawala na ang 5 sa itaas ng bato. Ilan sa mga lobong iyon ay umalulong ng malakas
at umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At hindi nagtagal ay mas dumami pa ang nakikita naming pares ng mapupulang mata sa malayo. Medyo madilim kasi sa gubat na iyon na halos hindi na nakakatagos ang liwanag sa loob. Ting, kailangan na muna natin umatras. Ang pansaboy, ngayon na! Wika ko pa at magkasabay na naming inilabas ang dala namin na mas maliit na supot na may lamang abo, asin at bawang. Hindi pa iyon ang malaking supot na nakahanda na gagamitin namin para sa mga portal. Isinaboy namin iyon sa paligid. Napaatras naman ang lobo na naroon na parang napaso. Sabay dampot namin ni Tingting ng aming mga bag at tumakbo na papalabas ng kagubatang iyon. Nakita namin matapos umatras saglit ay muli na silang nagsihabol. Pareho na kami ni Tingting na hinihingal sa pagtakbo. Hindi pa nga kami nakakapagpahinga mula sa laban, tapos tumatakbo na naman kami. Kuya Lino, kung ano man yung naiisip mo kaninang paraan, ito na ang tamang pagkakataon na subukan iyon. Sabi ko naman, oo Ting, pero kailangan tumakbo pa tayo na mas mabilis. Ha? May ibibilis pa ba tayo? Ginamit na natin pareho ang kakayahan ng mga tikbalang, pero kakaibang nila lang ang humahabol sa atin. Hindi pa rin natin sila magawang maiwanan. Sabi ko naman, mamaya na tayo magkwentuhan Ting, seryosohin na muna natin ang pagtakbo. Wika ko pa. Noong makita ko na ang hangganan ng kagubatang iyon, ay nakaramdam na ako ng tuwa. Dahil iyon na ang pagkakataon na hinihintay ko. Sabay sigaw ko ng, Ting, huminto ka! Ha? Bakit? Hindi ko na siya nasagot pa at huminto na ako. Nakita kong huminto siya pero naroon siya sa unahan. Pareho kaming nakatapak sa lupa na nasisinagan ng araw. Nakita naming nagkumpulan lang ang mga lobo na nakalinya sila. Pero hindi sila lumalampas sa bahaging may lilim. Oh, di ba Ting? Tama ako. Takot sila sa araw. Iyon ang dahilan kung bakit narito sila sa makapal na kagubatan at hindi pumupunta sa pamayanan sa ibaba. Takot silang maabutan ng pagsikat ng araw doon. Kahit hinihingal ay nagsalita naman si Tingting. Wala pala kayo mga takot sa araw. Bakit? Ano ba yung balat nyo? Pangmayaman? Bawal maarawan? Wala kayo. Wala kayong binatbat. Pang-uuyam pa ni Tingting sa mga iyon. Nang may isang malaking kulay abuhin na lobo ang lumapit sa dulo ng lilim. Kulay blue ang mga mata noon. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, siguro kailangan na natin umalis. Duda ako sa isang yan Kakaiba ang kulay ng balahibo at mata niya. Baka siya ang pinuno. Umangil ng malakas ang malaking lobong iyon. Sobrang laki niya talaga na halos kasing tangkad na siguro ng kalabaw. Pagkatapos noon umangil, ay bumuelo sabay daluhong ng mabilis na pagtakbo patungo kay Tingting. Nagulat ako dahil hindi ko inakalang kayang tumawid ng isang iyon sa bahaging may sinag ng araw. Tingting! Takbo! Sigaw ko pa ng malakas. Dahil sa ganoon kapagod na kondisyon ni Tingting, duda ako kung kakayanin niyang labanan ang ganoon kalaking halimaw. Mabilis akong tumakbo papahabol din sa lobong iyon. Ibinuhos ko na lahat ng natitira ko pang lakas para maabutan iyon. Nakita kong natumba si Tingting. Tumalon ng mataas ang halimaw, sabay papasagpang na kay Tingting. Tingting! Sigaw ko pa ng malakas, sabay talon ko na rin ang mataas. Habang nasa area ko, ay inilabas ko na ang espadang kyanite para mas mahaba ang aking maibabaon. Tamang-tama at naroon na rin ako sa ibabaw ng likuran na bahagi noong malaking lobo. Buong puwersa ko isinaksak sa gilid ng batok ang espada kong kyanite. Humuni iyon na parang nasasaktan na tuta, tapos natahimik. Tingting! Tingting! Nag-aalalang sigaw ko pa dahil sigurado akong sapul siya sa sagpang na ginawa ng halimaw na iyon.
Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 173. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.